Dagupan. Yes po. Unang-unang katanungan ko po, Sir Frederick, sa ngayon po dahil meron po nga atas ang ating pong palasyo ng Malacanang, of course, ating pong Pangulong Marcos, higil nga po dito sa pagbebenta po ng 20 pesos per kilo po ng bigas. Ang ating po bang NFA Eastern Pangasinan or ating po nga NFA Pangasinan as a whole ay kayang-kaya po ba tayong makapagbenta po ng 20 pesos per kilo po ng bigas sa ating naman pong mga LGUs po sa ating pong lalawigan, sir? Bombo, Flamy, una sa lahat, nais ko munang linawin yung P20 program ng ating Pangulo ay hindi pa kasalukuyang naka-implement ito sa ating probinsya. Although ang target kasi dito is may implement siya pagkatapos ng ating election ban. But as of now, wala pa pong local government units na nag-submit sa atin ng intention to participate in the program. So, pero kung sa inventaryo ang ating tatanungin, ang National Food Authority dito sa Pangasinan, sa kabuuan ng Pangasinan, ay mayroon pong sufficient stocks kung sakali man may mga LGUs dito sa ating probinsya na mag-request at mag-submit ng kanilang intention na gusto nilang makisali dito sa programa ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Yes. So ano po yung nangyari po dyan po sa may bayan po ng Lingayen po, sirs? Yan po inisyatibo po ba ng LGU Lingayen? Kasama rin po ba tayo dyan? Kung di pa po kasama po ang Pangasinan para po dito po sa implementasyon? Kasi wala pa pong IRR. Kung tawa po yung pong pagkakaunawa po, Sir Frederick. Mayroon na po tayong implementing rules dyan, pero ang inaantay lang natin is yung direktiba mula sa ating pamunuan sa taas kung kailan pwedeng mag-release dito sa Pangasinan para sa P20. Pero doon sa, actually may nagtanong sa akin yan last week, may doon daw P20 program dyan sa Lingayen na in-implement. Pero per our record, per our data kasi hindi naman nag-request yung LGU Lingayen ng bigas mula sa amin. So most probably po, it is an initiative of the local government unit. Okay. So sa ngayon, sir, kamusta naman po yung ating pong buffer stock po ngayon sa ating pong mga warehouses? Kung meron pong magiging go signal at kung meron pong mag-avail po dito ng mga LGUs dahil kinakailangan mga LGUs din po nakasama po natin po sa nasaya pong programa. Bombo, Flamy, ang ating palay as of this date nakalagak sa ating mga iba't ibang warehouses dito sa Pangasinan ay nasa 536,581 bags. So ang bigas natin ay nasa 31,000 bags. So ang ating kung ibabase natin ito sa ating daily consumption requirement ng ating probinsya ay sufficient po ito dahil meron tayong 14 days buffer stock. So tuloy-tuloy din lang ang ating pagbili ng mga palay mula sa ating mga farmers at for this month alone we have accomplished 142.90% of our target. So medyo malaki po yung nabili natin for this month. Okay. So sa ngayon po, Sir Frederick, kung ating pong susumahin na yan po ay pang buffer stock po natin and ang katanungan po kasi ngayon kaya po ba at sakali po na may mga LGUs, paano po ba yung sistema, sir? Kung ang LGU po ay kukuha po dyan at makikisali po para po dito sa pong programa po ng BBM program or ito pong murang bigas program po, benting murang bigas ng ating pong Pangulong administrasyon ni Pangulong Marcos, sir. Kung titingnan kasi natin Bombo Flamy, ang National Food Authority, yung mandate niya is for buffer stocking lang. So hindi kami pwedeng magbenta directly ng bigas sa ating mga consumers. So ang proseso po ng pagsali ng mga LGUs dyan sa P20 program ng ating Pangulo ay doon po sila mag-request sa Food Terminal Incorporated. So ang Food Terminal Incorporated siya yung magbigay sa amin ng advice na may intention si LGU
na mag-participate at mayroon na silang binayaran sa kanila. So doon po kami bibigay ng bigas based doon sa advice galing sa Food Terminal Incorporated. I see. Na-gets po natin, sir. No? So, ibig sabihin po niya na kapag kayo po ay bibigyan lamang po ng yung pong binanggit kanina, FTI, tama po, sir? Yes, sir. Food Terminal. At pagkatapos nito, doon lamang po kayo maglalabas. So ano po yan, sir? Yung po bang bigas po natin ay anong uri po ng bigas po yan? Ano po bang nakalagay sa IRR? Imported, local na bigas, yung po bang na-import po natin na yung ibebenta po natin sa tipong mga at sino po yung mga kwalipikado po na makabili po ng nasa po nga 20 pesos per kilo po ng bigas? Kasi alam po natin lahat po gusto. Lalo po nakita po nila sa linggayan ay maganda pong klase po ng bigas ang kala pong nabili. Bombo Prami, ang bigas natin dito sa Pangasinan ngayon sa NFA as a whole ay local rice po lahat yan. So ang nire-release po namin ay yung tinatawag natin na well-milled rice. So yun po yung ating bigas dito sa National Food Authority. And kung sakali man po na may wag-request ng mga LGU, may makakaasa po sila na magandang quality ng bigas na may bibigay sa kanila kasi mga newly milled rice po yung aming i-release. And for the information din ng publiko, Bombo Prami, hindi lang yung NFA yung magiging source ng bigas kasi doon sa programa ni Pangulong Marcos. So we also have the National Irrigation Administration at yung mga iba't ibang kooperatiba na gusto ring makiparticipate dito sa ating programang ito. So the LGU can buy their rice requirement from NFA, from NIA, or from the cooperatives. Sir, sa nasabi pong usapin any idea po kung paano po ba ito makaka-apekto po sa po nga mga magsakay po nga bentahan po ng 20 pesos po na bigas? Kasi may mga ilan pong mga report na lalong-lalo na po dito nga po sa atin naman pong na ang DA ay inimbestigahan po ngayon ito nga po nga pagbabarat po na binibili po ng mga traders ang mga palay po natin pong mga magsaka po, Sir Frederick. Kung titingnan kasi natin ang magiging impact nitong P20 program ng ating mga Pangulo sa ating mga farmers, ay maaari pong yung kanilang produkto ay mabili agad natin at maibigay sa mga consumers. So, actually yung National Food Authority kasi kung titingnan ninyo medyo mataas yung presyo natin ngayon ng palay. So it is also one way of declogging our warehouses kung may implement yung programa natin na ito kasi as of now ang warehouses ng National Food Authority ay puno po ng palay. So pag nakapag-vakit tayo ng ating warehouses, naturally our farmers will have more spaces na pwede namin accommodate yung kanilang palay. So I think yun yung nakikita nating advantage sa kanila. Mas marami silang pagbibilhan ng kanilang pagbibentahan ng kanilang mga produkto. Sir Frederick, right now po ba meron po nga mga ilan po na nakikipagpulong sa inyo or binanggit po ang FTI na nais po ng mga LGU na makisama po sa nasabi po nga programa dito nga po sa murang bigas na ating po nga Pangulong Marcos, at handa po ba tayo dahil binanggit po nyo may mga buffer stock po tayo na andyan naman po at wag naman po sana na kasi ang buffer stock kinakailangan din po ng for emergency purposes, Sir Frederick. Ngayon ang nasabi ko kanina, nakahanda ang ating pamunuan, ang ating ahensya para tugunan yung pangangailangan ng ating mga LGUs kung sakali man na may request sila for participation in the program. So ang ating ahensya ngayon ay tuloy-tuloy din yung kanyang paggiling ng ating mga palay para nakahanda tayo kung sakali man nga na may request yung ating mga LGUs. Sir, isang punto rin po ba na gusto kong malaman. Right now po ba tuloy-tuloy pa rin po at may mga
ang ating po nga pagbibili po, tayo po ba ay pumupunta rin po sa mga, siguro sabi po natin, sa mga barangay para po tayo na mismo ang bumili po doon at hindi na po bumili po or ipunta po sa ating pong warehouses kahit para makamenos po sa transportasyon ng ating pong mga magsasaka po, sir? At yung pong target po ba natin ay, sabi ngayon ninyo kanina, tumaas po ang yung pong target at ngayon na ay may pondo pa rin po ba tayo sa pagbili po ng mga palay po natin pong mga magsaka? Actually, Bombo, ang ating procurement ay tuloy-tuloy lang naman. So, mostly doon yung in-warehouse procurement tayo ngayon kasi medyo mataas nga yung presyo natin ngayon. But kung kinakailangan din na yung may mga farmers na mag-request at makita naman natin na talagang wala silang kakayahan para mag-deliver ng kanilang produkto sa ating mga bodega, mayroon po tayong nakandang mga trucks para mag-pick up ng kanilang mga produkto. But as of now, kaya nang nasabi ko nga, most of our farmers are delivering their produce doon sa ating mga warehouses. Sir Frederick, nakakakuha rin po ba tayo ng mga reklamo pa rin po regarding nga po dito sa hindi magandang klase po ng ating pong mga NFA rice na tinaman pong hindi naman po binibenta kundi of course procure din po, binibili po ng mga siguro nating gobyerno but not on the market or dito sa mga palipalengke po natin sir, kasi may mga nakuha po tayong information lalo na po sa ating pong magsasaka na which is question po nila na maganda yung pagbili po ninyong palay, napakaganda ng quality, pero kapag lumabas na medyo hindi na daw po maganda. Kagaya po ng binabanggit po ngayon ng mga saman po ng mga manalo na mag-uuma, the leadership po nito nga po nga si Kaanong Manalo, Sir Frederick, how's that po? So far naman dito sa ating probinsya, Bombo Prami, wala naman tayong natatanggap na ganyan na mga report. Although sabi ko nga, hindi naman tayo nagbebenta pa ng bigas dito, pero yung bigas kasi natin dito sa Pangasinan ay dinideliver din natin sa NCR. Kasi sa NCR, they are implementing na yung PIDA 20 program ng ating Pangulo. And so far, wala naman tayong natatanggap na reklamo from NCR na hindi good quality yung naibibigay natin na bigas sa kanila. Alright. And siguro sir, no? At tayo lamang po ay naghihintay mula sa FTI or kayo sa mga LGU para po sa collaboration for this pagbebenta po ng at wala pa naman pong mga sa mga LGUs or kaya po yung mga mayors po na nais po na makipag-ugnayan po sa inyo pong tanggapan ngayon na sir. Wala pa naman actually kaming natatanggap na request sa Bombo Prami, pero siguro dahil katatapos lang din ng election, but we are anticipating na pag na-lift siguro yung election ban, na we are anticipating din na may mga LGUs na magre-request sa atin at hopefully baka andun lang yung request nila sa FTI. Alright. And with that po, Sir Frederick, baka meron po kayong mga nais rin po nga ipasabi sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga magsaka at mga programa po ng NFA through your leadership po, Sir Frederick Dulay, sir. Nais lang namin ipabatid ang National Food Authority ay patuloy pa rin na bumibili ng palay mula sa ating mga farmers. So as of this date kasi ang ating buying stations ay nasa mga taram, and siguro we will open one buying station dito sa Binalunan by next week. So ang ating presyo ay nasa 24 pesos sa clean and dry at yung fresh naman ay nasa 18 pesos. So kung may mga kababayan natin na gustong magbenta dito sa National Food Authority, mangyaring makipag-ugnayan lang po sila sa ating mga pinakamalapit na warehouses o dito mismo sa ating opisina. Alright, and with that po, Sir Frederick, maraming salamat po sa inyo pong oras. Mabuhay po kayo, Sir Frederick Dulay, ang atin naman po nga branch manager ng NFA Eastern Pangasinan. At magandang araw po sa inyo, sir. Thank you, Bombo Prami, at magandang araw din sa inyo. Yan po mga kabombo, si Sir Frederick Dulay, ang atin naman po nga branch manager ng National